Kaibigan, meron akong maganda at mabisang lunas sa maraming sakit. Ginagamit ko to, home remedy, libre, walang babayaran. Talagang tuturuan ko lang kayo paano gagamitin. Hot water. Okay, pwedeng tubig, pwedeng hot water. Maraming sakit matutulungan. Maganda para sa balat, dehydration, sa puso, sa kidney, UTI, kidney stones, ulcer. Papakita ko paano ginagamit ang hot water para sa paggaling sa mga sakit na to. Magandang home remedy. Number 1, para sa ubo, sipon, sore throat. Alam nyo naman, pag may lagnat kayo, kailangan maraming tubig iniinom. Maraming tubig, bababa ang lagnat. Maraming tubig, yan ang pinapayo ng doktor, lalabnaw yung plema. At pag hot water o hot tea, may steam yan eh. Pwede mo nilalanghap, nakakatulong yan, pampalabnaw ng plema. So may pag-aaral na yan. May tulong ang hot tea, hot water, runny nose, coughing, sore throat, tiredness. Effective yan. Mas effective yung mainit kaysa hindi mainit na tubig. Lalo na pag sa ganitong sakit. Ito, maganda para sa sakit ng tiyan. Lagi ko to ginagamit. Masakit ang tiyan, may ulcer, gastritis, hyperacidity, GERD, kung ano man. May tulong kasi ang tubig kasi ma-acid yan eh. Lalo na sa GERD. Pagising mo sa umaga, may plema ka dito, parang masakit, parang lagi ka may sugat dito, malapot ang laway, kasi nga sa acid yun eh. So, inom ka ng tubig, mga 2-3 lagok every 10 to 15 minutes, mahuhugasan yung acid. Para hindi mababad sa acid itong esophagus natin. Iinom ka ng tubig. Mas gusto ko sana medyo hot o hot water, kasi hot water, nakaka-relax ng stomach. Nakaka-relax ng tiyan eh. Pag mainit, yung muscle natin nare-relax eh. Kaya nga, pag masakit ng muscle mo, di ba, hot bag din eh. So, hot water, pakonti-konti, may tulong sa pagtunaw, digestion, nangangasim, at sakit ng tiyan. Try nyo. Baka dito gumaling na, lalo na yung mga colic, o minsan kahit food poisoning eh, di ba, masakit ang tiyan. Number 3, kung kayo constipated, mahirap dumumi, ito rin, baka kulang ka lang sa tubig. Pag dehydration, matigas ang dumi. TTB. So, dadamihan mo pag-inom ng tubig, 8 to 12 glasses sa isang araw. Para sa constipation, sabayan mo ng papaya, pakwan, prutas, prunes, grapes, yun ang mga pampalambot ng dumi. Okay? Kasama nito. Ito po, dehydration. Pag kulang ka sa tubig, recommended ko, 1 hanggang mga 2 litro araw-araw, 8 to 10 glasses a day. Pag dehydrated ka, nauuhaw. Hindi makaisip, dry mouth, pati balat, nagda-dry, pagod, ang kulay ng ihi, yan o, konti ang ihi, ang dilaw-dilaw. Headache, sakit ng ulo, dehydration din yan. Constipation, nahihilo. Ito, mabilis ang heartbeat. Baka na-heat stroke na. Heat stroke din yun eh. Mababa blood pressure, mainit katawan, bilis na, baka na-heat stroke, kailangan mo rin ng tubig. So, ang tubig din, may tulong din siya para pampagana sa utak. Kung ayaw gumana yung utak mo, hindi ka makaaral, parang bagal-bagal, baka dehydrated ka. Pag uminom ka ng tubig, may pag-aaral yan, mas gumagana yung utak natin at nababawasan ang sakit ng ulo, headache. May tulong po yan. Subukan nyo. Maganda. Inom lang ng tubig. Hot water, mas gusto ko eh. Mas maganda sa tiyan. Minsan kasi kung malamig masyado, minsan masakit sa tiyan. Number 5, pampaganda ng balat ang tubig. Diba? Gusto mo maraming tubig. Kasi pag dehydrated ang isang tao, lubog ang mata, lubog ang muka. Diba? Naglulubog eh. Skin turgor, nalulubog na. Kailangan kompleto ka sa tubig. 2 to 3 liters a day, 8 glasses to 10 glasses. Kung pagod, tubig din. Kailangan niya yan. So, ang tubig, hindi lang nakukuha sa pag-inom ng tubig. Pwede rin tsaa. Pwede rin gamitin ito. Pakita mo, Doc Lisa. Pwedeng prutas. Pwedeng juice. Pwedeng ibang inumin. Buko, pakwan. Tubig din yan. So, kailan dapat uminom ng tubig? Paggising natin, 1 baso, 2 basong tubig. Yan ang nire-recommend ko. Paggising, bago kumain, pwede ka uminom ng tubig para pumayat. Pag nag-exercise ka, 30 minutes ng pawis na pawis, kailangan 1 basong tubig. Kasi ganun karaming tubig nawawala. Pag buntis, mas maraming tubig iinumin. 10 to 12 glasses para sa'yo, para sa bata.
May tulong din ng tubig pampapayat. Ito, ang gawayan ni Doc Lisa. Bago kumain, inom ng 1 baso, 2 basong tubig. Wala pang laman ang tiyan mo parang niloloko mo yung tiyan mo, nilalagyan mo ng laman eh. So, akala ng tiyan mo medyo busog na siya. So, mas konting kanin na lang ang makakain mo kasi nilagyan mo na ng tubig ang tiyan mo. Parang hindi tumaba. Number 7, good for the heart, circulation ng tubig. Tulad ng mainit na pagligo, di ba, maganda yan sa circulation ng mga ugat natin. Pag inom ng hot water, may tulong din sa metabolism natin. Tsaka ang tubig, maganda rin siya sa kidneys, sa UTI, sa kidney stones. Yan ang talagang lunas. Kung meron kang sakit sa kidney, sakit sa UTI, infection sa ihi, bato sa bato, kidney stone, tubig lang. Actually, mas maraming tubig kailangan mo, mga 3 liters, siguro 12 glasses in a day. So, water, good for the kidneys, nilalabas yung mga toxin, panggamot ng UTI. Pag ang UTI mo, mild lang, konti lang yung bacteria, konti lang sakit sa pag-ihi, minsan nakukuha na sa pag-inom ng 2 basong tubig. May UTI, inom ka 2 basong tubig, sabay, pag naihi mo yan, mawawala na yung UTI. Pero kung malala yung UTI, marami talagang bacteria, kailangan ng antibiotic. Papacheck tayo sa doktor. Kidney stones, tubig lang ang gamot. So, inom ka ng tubig, mga 3 litro sa isang araw. Ang tip ko pa sa may kidney stones, pati sa gabi. Bago matulog, inom rin ng tubig. Gising na lang madaling araw para 24 hours nahuhugasan yung kidneys mo, hindi magbubuo ang kidney stone. Libre po, mura lang. Stress, may tulong ang tubig. Anxiety, hindi makatulog. May pag-aaral yan. Pag uminom ng hot water, hot tea, lalo na yung favorite ko, chamomile tea, mas kalmado, walang stress, mas positive emotions. At mas nakakatulog. Maligo ng mainit, uminom ng mainit na tubig, pamparelax ng muscle. At ito, bukod sa pag-inom ng hot water, may tulong din yung mga hot bag. Iba yung mainit Masakit ang tiyan, no? Inom ka ng mainit na tubig, tapal. Masakit ang puson, menstrual pain, hot bag din. Masakit ang muscle, di ba? Kailangan mo rin hot Naninigas yung muscle, may pilay, di ba? May lamig, di ba? Hot bag din. Massage, tsaka hot water may tulong. Pamparelax ng muscle. Gano'ng karaming tubig inumin? Pag bata, kahit mga 5 to 6 cups. Teenager adults, 8 glasses, 8 baso, or 2 litro. Pag buntis, mas marami. Ito, 2 to 3 liters. Kasi para sa baby din. Gano'ng karami isang baso? Isang baso, yung normal na baso, 240 ml. 4 na baso, 1 litro. Kundi sukat na lang kayo sa 1 litro. Yun na lang sukatin nyo. So, sa isang araw, average, 2 to 3 liters. Ito recommended ko sa isang araw. 2 to 3 liters. Pero, para sa akin, huwag lalampas sana sa 4 na litro. On the average, huwag lalampas. Kasi, lahat ng bagay, pag sobra, masama. Parang halaman, di ba? Pag walang tubig, patay yung halaman. Pag sobrahan mo ng tubig, patay rin yung halaman. Kaya tama-tama lang. Huwag mo overload. So, 2 to 3 liters ang average sa normal na tao na adults. Pag sobra dami, hindi rin maganda. Ano ang risk ng hot water? Huwag lang mapaso. Wala namang risk dito. Ngayon, sino ang hindi pwede uminom ng lampas 3 liters in a day? Merong mga konting sakit na pinagbabawal natin, binabawasan natin pag inom nila ng tubig. Tulad ng, kung meron kayong heart failure at manas. Manas na ang katawan, mahina ang puso. Ibig sabihin, hindi na kaya ng puso, kasi mahina na ejection fraction, severe heart failure, hindi na makalakad, manas na manas. Yan, binabawas natin tubig. Minsan, 1 litro lang sa araw. Pero kung sakit sa puso na malakas naman yung pumping ng puso, okay lang 2 litro. Pag may kidney problem kayo, tapos may ihi pa, gusto ng doktor maraming tubig. Mataas ang creatinine konti, pero may ihi pa, gusto mo 3 liters of water para ma-maintain mababa yung creatinine. Pero oras na mag-shutdown na yung kidneys, kidney failure, dialysis na, wala nang ihi lumalabas, yun, pinagbabawal na ng doktor. So, bahala na yung doktor niya, binabawasan na kasi wala na nga ihi Pero habang may ihi pa, konting damage pala yung kidneys, kailangan dadamihan mo pag inom ng tubig. Payat, may edad, siguro mga 6 na baso, 1.5 liters, kasi may edad na sila.
Pero dahan-dahan, pwede pa rin pag-inom ng tubig. Huwag lang bibiglain kung may edad na. So yan po, ang dami nating benefits. Home remedy to, maraming sakit makukuha na dito. Ito nga ginagamit ko sa sarili ko. Lose weight sa skin, lalo na sa ulcer, masakit ang tiyan, hot tea, favorite ko yan. Stress, hindi makatulog, depression, lahat. May tulong po yan. UTI, kidneys. So maraming sakit makukuha nito. Pag hindi nakuha nitong home remedy natin, doon tayo. Doon kayo magpapacheck sa doktor, baka malala yung sakit, baka iba yung sakit, baka may ibang gamot pa ibibigay ang iyong doktor. Sana nakatulong po to. Libre po to lahat para sa inyo.